Alamin natin ang update sa bagyong Nika mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan ngayon nakaka-apekto ng bagyo at saan ito tatama? Johnson, nasa gitna pa ng dagat ang severe tropical storm Nika, pero kagaya po ng nagdaang bagyong Cristino, humahampas na at tagapaulan ang kaulapan ng bagyo dyan sa may southern Quezon, Bicol region at maging sa bahagi ng eastern Visayas. Huli pong namataan ang bagyo sa layong 380 km silangan ng Infanta, Quezon. Halos typhoon o malakas ng bagyo ang bagyong ito at may hangin po na 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 135 km per hour. Medyo kabilisan ang paggagalaw ng bagyo papuntang kanluran sa 20 kilometers per hour. Ngayon pong gabi sana po ay tapos na ang paglikas at lahat ng paghahanda dyan sa Northern Luzon dahil maagang mananalasa ang bagyo. Dala po ang malalakas na hangin, grabing pagulan at posibleng lagpas 2 metrong storm surge dyan sa may Northern Luzon. Para po sa aasahang malalakas na hangin, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan sa may Southern Cagayan, maging sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Southern Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, gayon din po sa bahagi ng Ifugao, Benguet, katimugang bahagi ng Ilocos Sur, sa La Union, northeastern part ng Pangasinan, northern at central Aurora, at maging sa northern Nueva Ecija. Signal number 1 naman po tayo dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan at Cagayan kasama ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi po ng Apayao, ng Aurora at maging ng Nueva Ecija, Tarlac, Northern at Central Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, dyan po sa silangang bahagi ng Laguna, maging sa silangang bahagi po ng Quezon Province kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Northeastern Albay at sa amin sa Catanduanes. Lalakas pa at aabot sa typhoon intensity ang bagyo bago po ang inaasahang paglandfall o pagtama ng bagyo dyan sa may Aurora Isabela area bukas araw ng Lunes. Kaya aasahan po ang pagtaas ng wind signal number 4 sa ilang bahagi sa dadaanan mismo ng bagyo. Tatawirin maghapon ng bagyong Nika ang Northern Luzon at babaybayin po ang West Philippine Sea at posibleng makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Martes ng hapon. Narito po ang aasahang mga pag-ulang dala ng bagyo base sa datos ng The Weather Company. Ngayon po magdamag ay hindi pa gaano malalakas ang ulan dyan sa Northern Luzon pero mararamdaman na sa may Cagayan Valley at eastern part ng Central at Southern Luzon. Madaling araw po ng Lunes at buong umaga ay meron na pong torrential o walang humpay na ulan ang ibabagsak ng bagyo. Ito po kulay pulang-pula dito sa bahagi ng Isabela, Quirino, Aurora at maging sa Nueva Vizcaya at ilang bahagi po ng Cordillera. Malalakas din po ang ulan sa ilang bahagi pa ng Cordillera at sa umaga po yan. Pagsapit ng tanghali sa paggalaw ng bagyo, halos buong Northern Luzon naming maulan at dito naman sa may Cordillera yung matindi hanggang walang humpay na pag-ulan. At sa hapon sa paggalaw pa ng bagyo pakaluran sa may Western Cordillera at Ilocos region pa may aasahan pong malalakas hanggang matinding mga pag-ulan. Kapamilya, malawakan at peligroso po ang aasahang mga pagbaha at lalo yung pagguho ng lupa kaya yun po ang kailangang paghandaan nating mga kapamilya dyan sa Northern Luzon. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay hindi po mararamdaman ang epekto ng bagyo, magiging maaraw po at mainit pa maghapon at posible po yung mga thunderstorms sa may Northern Palawan, Panay at Negros at maraming bahagi ng Mindanao at may ilang lugar pa ang makakaranas ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. At tayo po sa Metro Manila, hindi gaano mararamdaman ang epekto ng bagyo at tayo po ay posible lamang yung mga pagkulimlim pero hanggang gabi po ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. Bukod po sa bagyong Nika sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay meron pang isang minomonitor na low pressure area mahigit 2,000 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito po ay posibleng bagyo na pag pumasok ng PER sa Martes bago pa makalabas ang bagyong Nika at ibigyan po ito ng local name na Ophel. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Yan po muna ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Johnson, meron ka bang katanungan? Ariel, ito bang bagyong Nika ay mas maraming dalang ulan o ang dapat bantayan ay yung mas malakas na hangin? Johnson, dahil aabot sa typhoon category ang bagyo, parehong malalakas na hangin at yung walang humpay na ulan ang ating paghahandaan dyan sa Northern Luzon. Kanina pinakita natin yung grabing pag-ulan na aasahan. So dahil mountainous or mabundok po ang Northern Luzon, mataas din yung banta lalo po ng landslides, lalo dyan sa Cordillera. At ika mo, Ariel, ay merong posibleng pagtataas ng signal number 4. Bakit parang malimit na umaabot sa ganong katindi ang mga dumarating na bagyo sa atin ngayon?
Sa ngayon kasi ay nasa pre-developing La Nina, hindi pa La Nina ngayon pero pre-developing. Kapag ganyan po, medyo mas malamig yung tubig malayo sa Pilipinas. At dito sa may silangan ng ating bansa, nandito po yung mainit na bahagi ng karagatan na pangunahing sangkap para mabuo ang mga bagyo. Karamihan ng mga bagyo ay nabubuo medyo malayo sa atin, pero pagdaan dito sa may silangan ng Pilipinas kung saan mainit ang tubig, ay mas lumalakas ito, nagkakaroon ng tinatawag na rapid intensification o yung mabilisang paglakas. Kaya naman pagdating sa atin sa may Luzon at dito po sa ilang bahagi pa ng Pilipinas, ay medyo may kalakasan na. Yung typhoon category po kasi ang pinakamataas na pwedeng itaas na babala sa hangin o signal ay signal number 4. Sa super typhoon naman, signal number 5. Maraming salamat, Ariel Rojas.